Happy Monday morning po sa inyo lahat mga kapatid. Kumusta po ang bawat isa sa atin sa mga nagdaang araw na atin pong naging magbiyayang karanasan sa buhay sa Panginoon. At ngayong umaga tayo ay muling pinagkalooban ng Panginoon ng buhay at lakas upang tayo po ay magbulay-bulay ng kanyang mga salita sa ating online morning devotion, ang Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our soul. Sisimulan natin ang ating umaga sa ating pagbubulay ng kanyang mga salita upang lalo po tayo ma-energize sa biyaya ng ating Panginoon at sa pagkasi ng Diwang Banal. Mapalad po ang inyong lingkod sapagkat ngayon po ako ay nagre-record dito po sa Crown Legacy Hotel dito sa Baguio City, kung saan na-sponsoran po kami ng ating mga ating kapisanan ng kababaihan na makadalo dito sa National Kalalakihan Kababaihan Convention. Salamat po. At sa umagang ito, ating pagbulay-bulayan ang unang bahagi ng ating pagbubulay-bulay na may pamagat na paliwanagin ang inyong ilaw, tanglawan ang mga naliligaw. Ang ating pong batayan talata ay na mababasa natin ay sa Mateo 5:14-16 at ganito ang sinasabi ng salita ng ating Panginoon.
Kayo ang ilaw ng sanlibutan, ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi may tatago. Wala rin naman taong nagsisindi ng ilaw pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng malaking takalan. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayun din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong amang nasa langit. Salamat at purihin natin ang Panginoon sa ating pagbasa at pagkarinig ng kanyang mga banal na salita. Mga kapatid at mga kaibigan, ang mga talataang ating nabasa, ito ay nakapaloob sa isang natatanging pangkat na binubuo ng 3 kabanata, chapter 5 to 7. At ito ay tinaguriang ang Sermon sa Bundok o Sermon of the Mount, sapagkat ito ay tinuro at inihayag ng ating Panginoong Hesus sa bundok. Ang dako ng pagtuturo ay tinatayang isa sa mga bulubundukin ng Galilea na katapat na malapit sa patag na bahagi ng Capernaum na isang fishing village. Ang unang bahagi ng chapter 5 na kung saan naroon ang ating talata ay nataguriang the Beatitudes na ang kahulugan ay blessings or blessed. Ang ilang teologo ay tinatawag ang bahaging ito bilang Manifesto of the King at Declaration of the Kingdom, sapagkat ang mga aral ay galing sa dakilang hari na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ang pangangaral ay nakatukoy sa napakaraming tao na kabilang dito ang kanyang mga tagasunod, samantalang ang kanyang 12 alagad ay malapit sa kanya sa pagkakaupo, sapagkat tinuturing ng kanyang mga tagasunod ang ating Panginoong Hesus bilang isang guro. Ang wika nga po, ang audience ng ating Panginoong Hesus sa sermon sa bundok ay itong mga taong may hirap, mga aba, mga biktima ng malulupit na pamamalakad ng imperyo ng Roma. Sa pagpapasimula ng ating Panginoong Hesus sa kanyang pangangaral ay agad niyang ipinadama ang sa kanyang mga tagapakinig na sila ay minamahal at pinapahalagahan ng ating Panginoon Diyos. Ang mga mamamayang ito ay naghihikahos at halos hirap na matugunan ang pangangailangan sa araw-araw. Subalit, tinawag sila ng ating Panginoong Hesus na mapapalad, at ang salitang ito ay nagpabago sa kanilang pananaw, maging sa kanilang buhay, sapagkat inihayag ng ating Panginoong Hesus na ang mga duka sa espiritu at nasa pinakamababang kalagayan sa lipunan ang pangunahing priorities ng ating Panginoon Diyos sa kanyang kaharian. Ang mga talataang 1 hanggang 10 ay paglalahad ng mga kingdom values, at pagkatapos sa talatang 11 hanggang 12 ay transition mula sa pagiging inuusig alang-alang sa katwiran ng Panginoon Diyos patungo sa pagiging asin at ilaw ng sanlibutan na tumutukoy sa mga tagasunod ng ating Panginoong Hesus at mga mananampalataya, bagamat ipinag-uusig ang nakararanas ng kalupitan, kahirapan ng katulad ng mga mananampalataya, sila ay may tungkulin na dapat gampanan ang pagiging asin at ilaw ng sanlibutan. Mahirap po ang kanilang sitwasyon at kalagayan ng mga panahon iyon, sapagkat sila sa kanilang pamumuhay noon, sila ay tinatawag na nasa pamamahala ng Greco-Roman world. Ang kultura ay impluwensyado ng Greek culture na lalong kilala sa tinatawag na Hellenistic culture. Mula sa salitang Hellas, ang ancient name na Gresya, sa larangan ng politika, pamamahala, governance, ay impluwensyado ito ng imperyo ng Roma. Subalit ang mundong ito ay nasa kadiliman at kabulukan. Laganap ang political corruption, pagdanak ng dugo, sexual immorality, malawakan na slave and trade, kawalan ng katarungan, karahasan sa halos ng lahat ng dako, panggigipit sa may hirap at economic oppressions and exploitation. So talagang sa ganung konteksto, ang madarama ng maraming tao ay yung kawalan ng pag-asa.
Kaya tinawag ng ating Panginoong Hesus ang maliliit na grupo ng mga lalaki at babae upang magsilbing maliit subalit nagniningas ang liwanag ng pag-asa sa nadidilimang sanlibutan sa pamamagitan ng pagiging asin at ilaw ng sanlibutan. Sa Lumang Tipan po ay palaging naiugnay ang ilaw o liwanag sa ating Panginoon Diyos. Mabanggit po ako ng ilang mga talata na ito ay tumutukoy sa inuugnay ng ating Panginoon Diyos bilang isang ilaw o liwanag. Katulad ng sinasabi sa Psalms 27:1, sa Isaiah chapter 2 verse 5 at sa Awit 97:11 na si Yahweh ang kanyang liwanag at kaligtasan. At ang ating Panginoon sa ating paglakad, siya ang ating liwanag at ang liwanag na simbolo ring ito ang siyang pagiging matuwid sa harap ng Diyos at ang pagkakaroon ng malinis na puso. Sa Bagong Tipan po sa John chapter 8 verse 12, sinabi ng ating Panginoong Hesus, "Nako ang ilaw ng sanlibutan, ang sumusunod sa akin na hindi kailanman lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay." Sa makatuwid mga kapatid at mga kaibigan, sa aklat ng Mateo, nang tinawag ng Panginoong Hesus ang kanyang mga tagasunod at sinabi sa kanila na kayo ang ilaw ng sanlibutan, ang ibig sabihin ng pangungusap na ito ay tanglaw o liwanag, reflected light of Jesus, na nagmumula sa ating Panginoong Hesus ang siyang magsisilbing ilaw, liwanag sa sanlibutan upang tanglawan ang nasa kadiliman at naliligaw ng landas. Sa unang bigay pansin po sa ating patuloy na pagbubulay-bulay at bukas Tuesday morning yung point number 2, nais natin i-share yung point number 1 na ang wika nga po, tinawag ng Panginoong Hesus ang kanyang mga tagasunod bilang ilaw ng sanlibutan. Ang inaasahan sa kanila bilang isang ilaw ng sanlibutan, ang sabi po sa verse 14 and 15, ang liwanag ay tanglaw at hindi dapat tinatago tulad ng isang lunsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Ang tanglaw ay nagbibigay ng liwanag sa lahat ng dako ng bahay at hindi katulad ng pagsisindi ng ilawan at itatago sa ilalim ng takalan. Kaya napakalaking hamon pero isang pribilehiyo sa buhay ng isang tagasunod ng ating Panginoon sa isang tao na nadidiliman, nawawalan ng pag-asa dahil sa iba't ibang mga naranasang pagsubok, problema at iba pang mga hinanakit sa kanyang kalooban at iba pang mga bagay na tunay na nagpapabagsak sa kanyang kalagayan. Even ang ating kalagayan ng ating lipunan na nababalot ng kadiliman, karahasan, at patuloy na pagkabalisa at panganib. Napakaganda ng ipinagkaloob ng Panginoon sa atin na tayong kanyang mga tagasunod ay maging ilaw ng sanlibutan. Ang kanyang tagasunod ay ito ay pangungusap ng pagpaparangal at pribilehiyo sapagkat ang titulong ito ay mismo ang ating Panginoon, sa Kanya ito ay nakatukoy. Kaya ang pagiging ilaw ng sanlibutan o reflected light na nagmumula sa ating Panginoon ay talaga namang napakabiyaya para sa buhay ng isang tagasunod ng ating Panginoon. Kaya kung tayo ay nakapagbibigay ng isang liwanag, tanglaw, yun po ay galing sa ating Panginoon na nagbibigay sa atin ng biyaya upang makaabot tayo ng mga tao upang sila'y makakita ng liwanag, tanglaw sa kanilang daan papunta sa buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, bagamat napakahirap ng ating lipunan na ating ginagalawan ngayon at iba't iba pa na ating mga kinakaharap sa buhay, ay magpasalamat tayo sa pribilehiyo na tayo ay magamit ng Panginoon bilang isang tanglaw at ilaw sa ating community, sa isang tao na naliligaw ng landas. Kaya bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Hesus,
isang pribilehiyo na tayo ay matawag na ilaw ng sanlibutan. Subalit ang tawag na ito ay may kalakip na mabigat na tungkulin at responsibilidad sa gitna ng konteksto ng tigib na kasamaan at kadiliman. Maraming mga tao lumalakad sa kadiliman na tila sila ay nagmamarcha patungo sa kanilang kapahamakan. Bilang ilaw ng sanlibutan ay may tungkulin tayo na tanglawan at liwanagan ang kanilang landas upang pumunta sa liwanag ng ating Panginoong Hesus na nasa ating mga puso at buhay sapagkat tayo ang ilaw ni Kristo sa sanlibutan. Tulad ng ating Panginoong Hesus, ang kanyang makita ang mga tao na nandulupaypay, nalilito at lugmok sa kawalan ng pag-asa, siya'y nahabag sa kanila at nanangis sapagkat ang mga tao ay tulad ng mga tupa na walang mga pastol at patungo sa kanilang katayan. Magkaroon din po tayo ng habag sa mga taong naliligaw ng landas at ang ating liwanag ay magsisilbing tanglaw ng pag-asa sa kanilang mga buhay. Tandaan po natin mga kapatid na walang secret Christians. Ang pagsaksi para sa ating Panginoon ay ang ating buhay na patotoo at hindi pwedeng itago. Sa halip ito ay dapat ilantad upang makita ng lahat at pinangangaral sa pamamagitan ng ating mga labi at ng ating mga magandang buhay na patotoo. Sa ating pong paghayo at paglilingkod, patuloy tayo magpagamit sa Panginoon upang maging ilaw at tanglaw sa ating kapwa-tao at sa ating mundo na nadidiliman. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito. At patuloy ko po na idinadalangin sa iyo ang aking mga kapatid at kaibigan na ngayon nakikinig. Iyo po, Panginoon Diyos, na ibibless ang bawat isa sa pagpasok sa paaralan, pagpasok sa trabaho, at maging ang kanilang kalakasan, pag-iingat ay kanila pong masumpungan sa iyo pong mabiyayang gabay. Panginoon, meron din po kami mga kapatid na ngayon ay nasa banig ng karamdaman. Sinasama rin namin sila sa iyo pong mabiyayang pagpapagaling at sa kanilang mga pananampalataya, ang kalakasan, kagalingan ay kanila pong matanggap. Salamat po Panginoon sa pribilehiyo na kami ay maging ilaw ng sanlibutan. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat at papuri sa ating Panginoon Diyos. Salamat din po sa inyong pagsama sa akin sa pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita. A friendly reminder po, be Christ-like in your workplace today. Mayo at maglingkod.